Okay guys, in this video, explain natin to yung post ko kahapon na yung misconception sa 500x leverage or sa mga nagma-max lev compared sa mga gumagamit ng low leverage. Again hindi ko sinasabi dito which is right or which is wrong. Ang sinasabi ko dito is yung misunderstanding sa mga gumagamit ng max leverage para din maintindihan nyo na hindi porket max leverage is sobrang delikado na. Wala nang risk management. Hindi siya nag-work that way. Okay? So, punta tayo sa chart. Dito. For example, ito sa Mexi account ako, naglagay ako ng $100 dito kasi ito yung usual na puhunan natin, capital natin, $100. Okay? So, for example, yan, naka 500x leverage ako, naka-cross ako. Ito yung trade na gagawin natin. Meron siyang, gawin ko lang 5RR to. Meron siyang 5RR or risk to reward ratio. Ano ba yung RR? RRR yan tatlo yan Risk to reward ratio. Which means, ito yung risk mo, ito yung possible reward mo. Kapag na-hit yung TP mo, syempre. Kasi kung hindi yan ma-hit, wala kang reward. Okay? So, ito yung entry natin. 86867.9. Okay? Tapos sa quantity, lagyan mo natin ng 100. Pwede natin yung edit mamaya. Bago-baguhin natin hanggang ma-hit natin yung target na risk natin. Okay? So, TP area natin is 89. Ito yan. 89,822.7. Yan. Stop loss natin. Itong sa baba yung red. 85,075.2. So, kung maglo-long tayo dito, ang naka-risk natin is itong negative 0.87. So, gusto natin gawin $1 kasi 1% per risk yung gusto natin gawin. Again it's up to you. Pwede yung 0.5% lang. Kahit bawasan mo yan. So, gawin natin ito 120. Tingnan natin kung $1 na. Ayan, $1 na. So, para makuha mo yung gusto mong risk dito, i-edit mo lang palagi itong position size mo, itong quantity. Yan. Ito lang lagi yung gagalawin mo. Alright? So, yung margin natin is $0.24 for this trade. Kasi nga naka-max lev tayo. Kaya yung capital na kailangan natin is minimal lang. Okay? Ito, sinasabi nila, boss, pag max lev, ang lapit ng liquidation yan. Bakit ang layo? Hindi ko sabi ito liquidation price. 8,999 USD. Meaning, kapag bumagsak si Bitcoin sa $8,999.1, dun pa lang maliliquidate tong trade natin. Okay? Pero syempre, ibang usapan yan kapag marami kang trade na naka-open. Okay? Kasi ang pinagbabasihan dito is yung buong balance mo. Kasi naka-cross tayo. Available balance. Yan. Yan yung basis nila dyan. So, kung i-open natin yan, open long, ayan. Ito yung order natin. So, kapag na-hit yan, magkakaroon tayo ng long position. Kapag na-hit tong target area natin, profit tayo ng $5 kasi 1:5 RR itong trade na to. Kapag na-hit to, stop loss, talo naman tayo ng $1. Pero yung position size or yung margin na ginamit natin, 0.24 lang. Okay? Then, compared naman natin, cancel natin. Compared natin sa low lev. Okay, 5x natin. Same Same yung entry. Same yung TP, 89,822.7. Same yung stop loss, 85,075.2. 120. Yan. Negative $1 pa rin yung talo natin kapag na-hit yung stop loss. At same pa rin, $5 yung profit kapag na-hit yung take profit area natin. Ang difference, yung margin. Walang nabago. Liquidation price, pareho din. Yan hindi ko gawa ito. Kahit tignan nyo yan sa kahit anong trading platform na ginagamit nyo, it's still the same. Okay? So, ang nabago lang is yung margin na ginamit nyo. Kung kanina, 0.24 lang yung margin na gamit natin, dito $22. So, kanina, siguro kahit mag-open tayo ng 5 trades sabay-sabay, kaya natin with the $100 capital. Pero dito, on this scenario, ang margin dito is $22. Hindi tayo makakapag-open ng maraming position. Okay?
Yun lang yung yung cons niya. Alright? Sana gets yun. And yung liquidation price, makikita nyo, parehas lang naman. 5x leverage, liquidation price, $8,999. Ngayon, may ganitong senaryo. Boss, kasi pag nagkataas ako ng leverage, mas nauna na-hit yung liquidation price ko kahit di pa naman na-hit yung stop loss ko. Kasi nga, boss, wala kang proper position sizing. Pakita ko na example. Max level natin to, 500x. Again hindi ko sinasabi which is right, which is wrong. Sinasabi ko lang is yung misconception about max leverage para magkaroon kayo ng idea din. Okay. So dito, stop loss natin 85, 0.75. Ang liquidation price 8,999. So papakita ko kayo ng example kung saan mauuna yung liquidation price bago yung stop loss. Nagdagan lang natin to. Ayan. So, kung makakita nyo rito, stop loss natin 85, 0.75. Ang liquidation price natin 85 to 80. So, 85 to 80 saan yan? Around dito. Okay? So, maliliquidate nyo rito, pero yung stop loss mo nandito pa. Kasi nga, yung position size mo, malaki. Kaya lagi mong titingnan, kapag mag-open ka ng trade, hindi lang yung stop loss, pati yung liquidation price. Dapat laging mas mauuna yung stop loss mo bago yung liquidation price. Pag ganito, ano yung gagawin mo? Siyempre, babawasan mo lang to. Yung position size mo, ganun lang siya. Ngayon, mas nauna na yung stop loss mo before yung liquidation price mo. Ito lang palagi yung babaguhin mo, boss. Yung position size. Yan lang talaga. Wala ka babaguhin sa TA mo, wala ka babaguhin sa stop loss, sa profit area mo, wala. Position sizing is the key. So yun lang mga bossing, I hope na gets nyo yung point ko, and don't get me wrong, hindi ko kayo ini-encourage na gumamit ng max leverage. This video is in-explain ko lang how does max leverage works para maliwanagan din kayo. Kasi ang dami talagang misconception right now sa market na kapag max leverage ka, wala kang risk management, sobrang delikado niyan, which is not true. So yun lang mga sir, wag masyadong high blood, wag yung parang makipagsaksakan ka na sa comment section. Peace out, God bless, follow for more. And kung may question ka pa, comment mo lang. Bye-bye.